Magandang araw sa lahat mga kaibigan ng Barca Hoy. Maligayang pagdating sa Champions at sa video na ito kung saan tatalakayin natin ang posibleng lineup ng Barca. Babalik ang koponan ni Hansi Flick sa Champions para sa round of 16 second leg bukas sa Camp Nou. Dito magpapasya ang lahat. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video, ilike mo ito at magkita tayo mamaya sa isang kamanghamanghang video. Pamilya, huwag aalis, tapusin nyo ang video. Tara, nasa lineup ng Barca para bukas laban sa Newcastle. At pamilya, isang paalala, kung gusto mong manalo ng $25,000 at ang opisyal na jersey ng Barca, pumunta ka sa description ng video sa link na ito. Ang mga kaibigan natin mula sa Epic App ay namimigay ng $25,000 pamilya at pwede ka ring manalo ng opisyal na jersey ng Barca. Pinakamamaba, 130 kalahok sa laban ng Champions, Barca at Newcastle kasama ang Big Up. 100% siguradong bayad, katuwang ang Barca. Ngayon, tuloy-tuloy tayo at dumating ng sandali, pamilya, dumating ng oras. Ito na ang mahalagang sandali para gawin ng Barca ang dapat nilang gawin, na manalo sa kanilang laban kontra Newcastle at makapasok sa quarterfinals. Bubuuin natin ang lineup ni Hansi Flick gamit ang koponan na palaging sinusuri at pinag-aaralan ng channel na ito, ang Barca Hoy, tuwing linggo para makita ang posibleng lineup. Sige, magsimula tayo sa goalkeeping position kung saan wala tayong duda. Makikita natin dito ang batang goalkeeper mula Catalunya. Si El Gato, ang mahusay na si Joan Garcia, ang magtatanggol ng kulay blaugrana sa ilalim ng goal ng Barca. Mahalagang goal na mapanatili nating walang makagol. Sana nasa best condition siya. Si Joan Garcia para harangan at maiwasan ang anumang kontra-attack ng Newcastle sa laban. Para magawa iyon, kailangan siyang suportahan ng isang matibay na depensa, isang depensa kung saan makikita natin ang una, isang bagong bagay, isang magandang balita. Pinag-uusapan natin si Eric Garcia, ang manlalarong Katalan na bumalik matapos hindi makalaro sa dalawang laban. Hindi siya nakalaro laban sa Newcastle sa unang laban at hindi rin siya nakalaro laban sa Sevilla noong isang araw sa La Liga Espanyola. At para sa laban na ito, mukhang babalik na naman ang Catalan para palakasin ang depensa. Ang player na ito, kanang kamay ng coach sa field, ay halos lahat ng laro ay nilaro. At bukod pa doon, kaya niyang mag-adjust sa kahit anong posisyon bilang center back, midfielder o right back. At dyan ko iniisip na makikita natin ang galing ni Eric Garcia. Magpapatuloy tayo na yon sa left back kung saan isang linggo pa. Wala si Valde at Jules Koundé, kaya si Eric Garcia ang pumalit sa kaliwa dahil sa injury ni Valde. Doon maglalaro ang isang lalaking nasa maganda at napakagandang kondisyon ngayon. Pinag-uusapan natin si Joao Cancelo na Portuguese na kamakailan ay nakakuha ng 2 penalty laban sa Sevilla, nagpakita ng magandang laro sa isang mahalagang bahagi ng season. Kailangan natin ang best na bersyon ni Joao Cancelo, kaya siya ang magsisimula bukas kontra Newcastle. Sa gitna ng depensa, nariyan sina Gerard Martin at Pau Cubarsí. Ilalagay natin dito si Gerard at syempre si Pau Cubarsí rin, na patuloy na pinipili ni Hansi Flick bilang mga center back sa bawat laban. Ang pinakamahalaga, palaging nagpapakita sila, palaging nandyan at nasa napakagandang antas, lalo na si Pau Cubarsí na talagang magaling. Sa tingin ko ay lalong gumaganda ang kondisyon niya at gumagawa ng kamanghamanghang laro. Kasama rin si Gerard Martin, pero si Pau ang namumukod tangi dahil sa kanyang technical at physical na galing na laging nakakagulat. Depensa para sa laban. Si Joan Garcia ang goalkeeper, kasama sina Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsí at Eric Garcia. Magpapatuloy tayo sa gitna ng field, isang midfield kung saan magkakaroon tayo ng 2 magagaling na manlalaro. Siyempre, kailangan siyang naroon dahil isa siya sa pinakamagagaling na football player sa mundo. Ang pangalan niya ay Pedri Gonzalez at siya ang dapat maging sentro, ang mahalagang manlalaro, ang game changer. Ang tagapamuno ng orkestra ang nag-aayos ng laro, nagtatakda ng tempo at laging alam ang dapat gawin, may bola man o wala. Dahil nagtatrabaho rin siya sa depensa, mahusay siyang mag-pressure na bukas ay magiging mahalaga. Magiging laban ito kung saan inaasahang maraming posesyon ng bola ang Barca, ngunit may mga sandaling kailangang magdepensa. Ibig sabihin, kapag hawak ng kalaban ng bola, dapat siguraduhin ng Barca na hindi sila magulan. Ano ang dapat gawin? Mag-press, magsama, ayusin ang cover, tumulong sa kasama? Dapat solid ang koponan, walang masyadong hiwa-hiwalay na linya.
Hindi na kailangang sobrang mag-effort pisikal ang mga tulad ni Pedri. Dapat may pressure, tulungan at sabay-sabay na kilos ang koponan. Sabay-sabay nilang agawin ng bola sa kalaban. Kay Pedri naman, mahalaga siya sa lahat ng aspeto at kasama niya ang isang lalaking mahusay mag-football na nakuha na rin ang pwesto sa koponan. Pinag-uusapan natin si Mart Bernal, isang football player na ilalagay ko sa screen. Sa tingin ko, siyang isa sa mga pasabog ng kompetisyong ito. Bumalik siya pagkatapos ng 6 na buwang injury. Mahigit 6 na buwan siyang na-injury at talagang nahirapan siya dahil sa pagkakapunit ng kanyang cruciate ligament sa tuhod ng kanyang binte. Si Mart Bernal, na homegrown at produkto ng akademya, ay may kalidad, lakas, nakakapasok sa area at nakakabawi ng bola. Isang mahalagang tao sa panahong ito ng season kung saan wala tayong football player na world class. Pinag-uusapan si Frenkie de Jong na malaking kawalan sa Barca pero ayos lang dahil ginagawa ni Mart Bernal ang lahat para hindi gaanong maramdaman ang pagkawala niya. Isang tao na may magagandang katangian at nasa midfield ng Barca kasama ni Pedri, napakita siya ng mahusay na laro ngayong taon at noong nakaraang season. Kaya naman, si Mart Bernal ang magkakaroon ng papel na tumulong kay Pedri sa paglihan ng laro at sa pagkontrol ng bola. Magandang midfield, may konting duda lang sa attacking midfielder dahil maganda ang laro ni Dani Olmo. Sa huling laban nila kontra Sevilla, nakagol ang taga-Terasa. Si Fermin Lopez ay galing sa pahinga at naging substitute, kaya tingin ko palatandaan ito na siya ang magiging starting player. Ilalagay ko si Fermin bilang starter at papasok si Dani Olmo sa second half. Si Fermin Lopez ay kakaibang all-around midfielder. Para sa akin, isa siyang dagdag na striker, mahusay gumamit ng parehong paa at masipag. Magaling siya sa pressure at kailangan ko siya bukas. Kailangan natin ng mga magaling sumipa at fresh legs bukas para makagawa ng goal at manalo. Kaya ganyan ang magiging gitna ng field kasama sina Pedri, Mart Bernal at Fermin Lopez. Para sa akin, napakaganda nito, tara na sa atake. Sa puntong ito ng video, hinihiling ko na pakisulat mo kung ano sa tingin mo ang magiging score bukas sa laban. Lahat ay magsulat ngayon sa sandaling ito. Mga score para sa laban ng Barca at Newcastle. Babasahin namin kayo sa chat at magpapatuloy tayo sa atake. Ngayon, unahin natin ang kanan, kung saan makikita ang lalaking kailangang maging timon ng opensa ng koponan. Ang lalaking magpapasya at gagawa ng kaibahan dahil siya ang inaasahan. Kahit bata pa siya, bukas, si Lamine Yamal ang kailangang madala at maging mahalaga. Si Lamine, pangunahing starter sa kanang bahagi para sa FC Barcelona. Sa kaliwa, nagulat ako na nakita ko siyang starter laban sa Sevilla. Pinag-uusapan natin si Rafael Rafinha. Akala ko magpapahinga siya, pero hindi. Naglaro pa siya ng malaking bahagi ng laban at nakagawa ng 3 goal. Galing siya sa pagpasok ng 3 goal na talagang swak na swak para sa kanya at sobrang tinaas ang kumpiyansa niya. Sa tingin ko, ang kapitan ng Barca na si Rafinha ay dumarating sa pinakamagandang pagkakataon para sa napaka-importanteng laban na ito at kaya naman napakagandang balita ito para sa lahat ng mga tagahanga ng Barca. Si Lamine Yamal, sa katunayan, ay galing sa pahinga. Naglaro lang siya ng ilang minuto at nagpahinga ng kanyang mga binti para maging nasa pinakamagandang kondisyon sa laban bukas. Natitira na lang ang sentrong striker. Ang number siyam sino ang pipiliin? Si Lewandowski, Ferran Torres o Marcus Rashford? Kaya pamilya, marami talaga akong alinlangan para sa laban bukas, lalo na't matatangkad ang mga kalaban. Mayroon silang matatangkad na center back na magaling sa ere. Kung maganda ang kondisyon ni Ferran Torres, pwede siyang maging magandang alternatibo. Pwede rin si Marcus Rashford at kahit hindi maganda ang laro ni Robert Lewandowski, tiwala pa rin si Hansi Flick kay Lewandowski bilang number 9. Sa tingin ko bukas, ibabalik niya ito bilang starter ulit para ipin ang mga center back. Naniniwala akong si Lewandowski ang striker, pero hindi ako magugulat kung sina Ferran o Rashford ang piliin dahil mas fresh sila. Ito ang aking lineup. Kasama sina Joan Garcia, Eric, Cubarsí, Gerard Martin at Cancelo, Pedri, Bernal, Fermin, Rafinha, Lewandowski at Lamine Yamal. Malakas na koponan para bukas. Ikwento namin ang laban. Nandito kami para sa pregame at play-by-play, tandaan ng maagang oras na ito. Panurin mo ang aming live, ang aming channel dahil nakaschedule na ang laban at hindi mo dapat palampasin o hintayin natin bukas na manalo. I-like, mag-subscribe at i-share mo. Kita-kits bukas sa laban. Barca kahapon na yon at magpakailanman.